And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa 1 PH, Luzon, Visayas at Mindanao. At eto na ang pinakamaiinit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. Nako, President Bongbong Marcos mga kababayan, may binitawan pong maaanghang na ultimatum mga kapatid. Dito po sa mga korap na senador, korap na congressman, korap na sekretary at korap na mga kontraktor. Hindi o mano sasantuhin ng presidente mga kababayan kapag napatunayan na itong mga lintik na ito ay kinurakot nga ang budget ng gobyerno. Ito pa mga kapatid, merong isang epal ngayon na engineer ng DPWH Cordillera ang nakikipagtagisan ng galing kay President Marcos. Matapos pong punain mga kababayan ni President BBM itong kanilang proyekto na hinawakan ng DPWH Cordillera dyan po sa may Camp 6 sa may Cannon Road paakyat ng Baguio. Nakita kasi ng presidente mga kabatid yung katiwalian sa mga nasabing proyekto mga kababayan. Nasaksihan ng presidente na substandard at palpak mga kabatid yung kanilang ginagawa dyan sa may Camp 6. At hindi lang yan mga kababayan na bisto din ng presidente mga kabatid na yung mga materyales ay nagiging triple di umano yung presyo. From 3,000 nagiging 12,000 mga kababayan. Ngayon, itong engineer mga kapatid ng DPWH pumalag sa mga sinabi ni President BBM at pinasisinungalingan niya mga kababayan yung mga sinasabi ng presidente na meron di umanong katiwalian mga kapatid sa kanilang ginagawang proyekto dyan sa may Camp 6. Mali pala mga kababayan ang presidente doon sa kanyang nabisto na 3,000 lang yung presyo mga kapatid pero nagiging 12,000. Ibang klase din itong engineer na ito mga kapatid. And maya-maya lang makikilala nyo yan mga kababayan kung sino yung lintik na engineer na yan. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag nyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. At sa hangaring ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Nakaw? Magdasal-dasal na kayo, cheese. Ikaw, Villanueva, magdasal-dasal na kayo. Kasi pag napatunayan niya ni Senator Ping Lacson na involved kayo dito sa mga katiwalian at kumikita kayo ng 25% kickback, maki-kick out din kayo dyan sa Senado. Doon talaga kayo pupulutin sa bilibid yan. Nako, eto mga kapatid, seryoso na dito ang mahal na Pangulo mga kababayan. Kasi nga mga kapatid, naghahabol nga ang ating presidente ng mga proyekto mga kababayan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tapos mga kapatid, eto pa ang nangyayari ngayon. Lahat ng mga proyekto na kanyang nilabasan ng pondo mga kababayan para may maiwan siyang ligasiya sa kanyang administrasyon, 'di ba? Kinurap lang mga kababayan itong mga lintik na mga sugapang mga politiko at mga kontraktor. Biruin nyo, wala nang mapili ngayon mga kapatid dito sa Senado, dito sa sa House of the Representatives, halos lahat mga kababayan buhaya na. Diyos ko po, idagdag mo pa itong mga sekretary mga kapatid na ganon din. Mga kontraktor na ganon din. Binabalahura nila mga kababayan itong mga proyekto ni President BBM. At yun na nga mga kapatid, ang nakakalungkot dito, matatapos na lang ang termino ng presidente, wala pang maayos na proyekto mga kapatid dahil kinukurakot ng mga lintik na ito. Pinagkaisahan nila mga kababayan ang administrasyon ni President BBM. Kaya pag lumabas talaga itong lumabas talaga itong resulta ng investigasyon ni Senator Lacson mga kapatid, may maki-kick out talaga diyan mga kababayan na mga senador. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi marami yan mga kapatid.
Oh, diyan natin makikita yan ngayon mga kababayan kung sino talaga, no, ang totoong korap na mga senador. Abangan natin yan mga kapatid. Tuloy. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Papanagutin ang mga sangkot sa anomalya at katiwalian sa pamahalaan. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati kasabay ng paggunita sa Araw ng Mga Bayani na ginanap kanina sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Giit ng Pangulo, ilalabas niya ang buo at pawang katotohanan sa likod ng banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay sa gitna ng investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control project sa bansa. Nako, Villanueva, kabahan ka na. Abahan ka na, Joel. Nako, special mention ka pa naman doon sa Quanilacson kahapon. Ayun, dalawa ni Escudero. Pero yun yung mga kapatid, sa kalagitnaan ng issue nitong corruption sa flood control, talagang pinilit pa talagang isingit ni Escudero yung kanyang 100 billion na flood control budget mga kababayan para doon sa kanyang lalawigan. Hindi lang 100 milyon 100 billion mahigit mga kapatid. Oh. Isiningit mga kababayan. Ngayon mga kapatid, pag itong investigasyon ni Senator Ping Lacson mga kababayan nakumpirma na dawit nga dito si Escudero at itong si Juan mga kapatid, itong si Villanueva, nakaw. Tanggal talaga angas itong mga lintik na to. Oh. Itong si Escudero mga kababayan, naniniwala ako na isa din talagang kurap to eh. Biruin mo mga kapatid yung kontraktor mga kababayan ng isang proyekto ng gobyerno din sa kanilang lalawigan, yun pala yung nag-finance sa kanya. Oh, ano bang tawag yun dyan mga kapatid? Alangan naman ipinance kanya ng para lang sa wala. 'Di ba? Dahil tinulungan ka niyan, meron din niyang hihingiin sa yung pabor. Oh. Pagka ganyan na ang usapan, ano pa bang pabor ang hihingiin niyan? 'Di ba, project? Oh. 'Di ba? Kaya ka tinulungan niyan dahil gusto nila na paboran mo rin sila pag naupo ka. Malamang sa malamang yan mga kapatid. Itong isiningit ni Escudero na 100 billion mahigit mga kababayan, makikinabang talaga itong kontraktor na sumuporta sa kanya noong nakaraang halalan. Biruin mo 100 billion mahigit mga kapatid yung kanyang isiningit. Ang laking pera noon mga kababayan. Sa kabila ng corruption mga kapatid dito sa issue ng flood control, talagang si Escudero pakapalmoks lang at pumunta talaga, sinadya talaga ang BICAM mga kapatid para humingi ng pabor. Naisingit di umano itong kanyang 100 billion mahigit na budget para sa flood control. Ay nako, natatawa na lang ako mga kababayan Akala mo kung sinong malinis akala mo kung sinong magaling Yung pala mga kapatid, meron din palang sikretong kulo. Nako, tuloy. Sa nakalipas na mga araw, nag-ikot si Pangulong Marcos sa iba't ibang lugar upang inspeksyonin ang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan pagtuunan rin ng pansin ng pamahalaan ang paglaban sa mga umaabuso sa kapangyarihan at mga tiwali na may malaking epekto sa lipunan. Nako, sino kaya yung mga umaabuso sa kapangyarihan? Pag sinasabi mong umaabuso sa kapangyarihan, ibig sabihin niya mga kapatid, politiko yan Di ba? Politiko. Ang tinutukoy ng presidente diyan, kapangyarihan ang usapan Sino-sino kaya yan mga kababayan? Lagot kayo sa presidente bago matapos ang termino ni President BBM, Meron talagang mga lintik na mga opisyal mga kapatid ng ating gobyerno ang maghihimas rehas diyan. Antayin lang natin mga kababayan. Hindi magtatagal, lalabas din yan lalo na't sinisimula na ngayon yung mga investigasyon mga kapatid patungkol dito sa mga nangyayaring korupsyon sa flood control. Nako mga kababayan.
tatablahin ng presidente yan, mga kapatid, maniwala kayo sa akin. 'Di ba? Kasi nga mga babayan, tawag dito, administrasyon ni President Marcos, yung sinisira nila. Ngayon mga kapatid, hindi talaga pwedeng palampasin ni President BBM yan. Dahil nga mga kababayan, imbis na may maiiwan siyang legacy sa ilalim ng kanyang administrasyon, mga kapatid, ang nangyayari ngayon, nagiging palpak lahat yung kanyang mga proyekto. Oh. Ngayon mga kababayan, ang pwede nilang gawin ng presidente dyan, tablahin na lang niya yung mga nang sabotahe sa kanyang administrasyon. Makukonsider na yan mga kapatid as accomplishment, no, ng presidente kapag naipakulong niya mga kababayan itong mga lintik na mga korap na mga politiko. Itong si Lacson, seryoso talaga to mga kapatid. Sagasaan na kung sino man yung masasagasaan niya dyan. Kaya nagiging maingat ngayon si Senator Ping. Hindi siya basta-basta naglalabas mga kababayan, no, ng mga pangalan kahit obvious naman kung sino-sino na yung mga yan Pero syempre, kailangan niya talaga mga kapatid makapag-provide ng mabigat na ebidensya. Ngayon, pag napatunayan yan, nakaw. Baka ang ending yan, sasabihin nyo, pinupolitika kayo. Unahan ko na mga babayan kasi yun talaga ang magiging defense mechanism ng mga yan. Pinupolitika sila dahil malapit na ang 2028. Yan. Common excuses yan mga kapatid ng mga korap na mga politiko. Kapag ang isang opisyal, no, isang senador, isang mambabatas, isang congressman, ginamit yung term na yan mga kapatid, ibig sabihin yan mga kababayan, korap po ang nasabing opisyal na yan. Kasi yan lang ang pinakamadali nilang gawing depensa nila pinupolitika sila. Kahit meron ng ebidensya, pinupolitika pa rin sila. Kakapal na mukha, di ba? Dalay. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan natin tutukan upang maalagaan ang ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Grabe biruin yung mga kapatid. Pati Senado, may sangkot sa katiwalian mga kababayan. Well, noon pa man, meron naman talaga. 'Di ba? Pero ngayon kasi mga kapatid, ibang usapan na to, ibang level ng corruption na to mga kababayan. Ito nangyayari ngayon sa ilalim ng administrasyon ni President BBM. Bilyon-bilyong pondo na mga kapatid ang pinag-uusapan natin dito ngayon. Hindi na daan-daang milyon lang. Hindi na ganun mga kababayan. Bilyones na po mga kababayan ang kinukurap ngayon nitong mga lintik na mga politiko. Grabe. Nakakalulang corruption mga kapatid, yung ating nasasaksihan ngayon. Biruin mo, may 34 billion, no? Pinambili lang ng mga luxury cars nitong mga kontraktor. 'Di ba? Isang project mga kapatid, no? Worth 96 million, 'di ba? Palpak yung pagkagawa mga kababayan. No? Nasunog lang yung pondo ng gobyerno kasi kinurap yung budget mga kapatid. Peruin mo, hindi bahaing lugar, tinatayuan na ngayon ng flood control. Pucha, 'di ba? Unusual mga kapatid yung korupsyon na nangyayari ngayon sa ilalim ng administrasyon ni President BBM. At lahat ng yan mga kababayan, no? Isisisi talaga yan kay Presidente BBM. 'Di ba? Kaya ang Pangulo ngayon mga kapatid, wala na siyang pakialam kung sino yung masasagasaan niya ngayon. No? Kapag napatunayan na nangurakot kayo, ipapakulong talaga kayo ng presidente. Para pagdating ng araw, no, kapag sinisi siya, meron siyang pwedeng ituro. No, na itong mga lintik na to, ito yung nangurakot sa aking administrasyon. Kaya yung aking administrasyon, punong-puno ng korupsyon. Di ba? Yun talaga mga kapatid ang nakikita ko na ginagawa ng Presidente Marcos ngayon. Hindi niya hahayaan mga kababayan na hindi niya matabla, no, itong mga korap na mga politiko ngayon magsimula sa Senado hanggang sa mga
pinakamababang opisyal ng ating gobyerno. Grabe, ano? Bilyones, mga kapatid. Yung pinagkakainteresang pera ngayon ng mga lintik na mga opisyal na ito. Meron pa nga, isang opisyal dyan, ano, sa DPWH, mga kapatid, pakapala na lang ng muka. Oh, kaliwaan na yung mga nagsilabasan na corruption sa ilalim ng kanyang tawag dito, ahensya, mga kababayan, pero antigas pa rin ang muka. Mag-aantay pa, mga kapatid, na presidente mismo yung sisibak sa kanya. Oh, saan ka ba nakakita, mga kababayan, ano, ng ganito kakapal na muka ng mga politiko? 'Di ba? Lantaran na yung naibulgar na korupsyon sa ilalim ng kanyang pamumuno, mga kapatid, sa DPWH. Pero mga kababayan, hindi pa rin daw siya magre-resign. Hindi pa rin siya magbibitiw, mga kapatid. Hayaan na lang daw na si Presidente Marcos yung sumibak sa kanya. Diyos ko, kung may delikadesa ka pa, dapat nag-resign ka na eh. No? Nag-resign ka na dapat kasi kasiraan mo to eh. Kaya nga lang, mga kababayan, nalunod po, mga kapatid, ano, sa kinitang pera diyan sa loob ng kanyang ahensya. Yan talaga ang nakikita kong dahilan, mga kapatid, kung bakit antigas nitong nibunuan. Ayaw talaga niyang mag-resign, mga kababayan. No? Kasi, mga kapatid, nanghihinayang siya eh. Sayang yung mga kickback. Pag mag-resign ako ngayon, paano na? Oh. Or baka naman, mga kababayan, no, kapag nag-resign si Bunuan, mga kapatid, baka mas malawak pa na korupsyon ang ating masasaksihan. Tandaan nyo, mga kababayan, flood control pa lang yung korupsyon na pinag-uusapan natin ngayon. Hindi pa kasali dyan, mga kapatid, yung ibang mga proyekto ng DPWH. Dito pa lang sa amin, mga kababayan, ang dami ko nang napapansin na maling ginagawa ng DPWH. No? I'm sure napapansin nyo rin yan sa mga lugar ninyo. Dito kasi sa amin, napakaayos pa ng semento, mga kapatid. No? Maganda pa yung daanan. Pero binabakho na ngayon, mga kababayan. Nagtaka talaga ako eh. Bakit sinisira nyo yung daan? Road widening daw, mga kapatid. O road widening pala eh. No? Pero bakit buong buong highway na ang binabakbak ninyo ang ayos-ayos pa ng semento? Oh, maayos pa yan, walang bitak, walang sira. 'Di ba? Espaltado, pero bakit niyo sinisira yan kung road widening lang yung inyong rason? Oh, I'm sure sa inyo, mga kapatid, meron din kayong nai-encounter ng mga ganyang issue. Diyan pa lang, mga kababayan, meron na pong corruption diyan, mga kapatid. Oh. Tandaan nyo, ang pinag-uusapan pa lang natin ngayon na kung saan umabot po sa bilyon-bilyon, no, yung kinukurap ng mga lintik ng mga politiko na ito ngayon, flood control pa lang yan, mga kapatid. Hindi pa tinatalakay dito yung ibang proyekto ng DPWH. No? Maya-maya niya, mga kababayan, pagka nasibak yung si Bunuan, baka biglang umalingasaw yung iba pang mga corruption, mga kapatid, sa mga proyekto na hawak nila. Oh, yun talaga ang isa sa iniisip ko rin eh. Kaya ayaw ni Bunuan mag-resign, mga kababayan, dahil baka biglang umalingasaw, mga kapatid, yung ibang mga corruption sa ilalim ng kanyang departamento. Kasi nga, mga kababayan, kung dito pa nga lang sa flood control may mga bilyonis na mga pondo ang nakurap, mga kapatid, how much more pa kaya sa iba pang mga proyekto nila, mga kababayan? Oh. 'Di ba? May posibilidad din talaga na meron pang ibang malalaking korupsyon, mga kapatid, na nangyayari sa ibang project nitong DPWH. Yan po talaga ang paniniwala ko dito, mga kapatid. Kaya itong si Bunuan, patigasan na lang. No. Bahala na si Presidente sa akin. 'Di ba? Kung may common sense ka, no, nasisira na ang administrasyon ni PBBM dahil sa pamumuno mo diyan sa DPWH, dapat nag-resign ka na. 'Di ba? Kung may common sense ka, no, hindi ka na nakakatulong sa administrasyon ni PBBM. Napupula ang kurap ang administrasyon ni PBBM dahil diyan sa mga ginagawa ng mga tauhan mo sa loob ng ahensya mo. Pero ayaw mo pa rin talagang ibigay sa iba yung posisyon mo, na kung saan incompetent ka, no, para sa posisyong yan. Sa kabila ng panawagan ng mga ibang mga opisyal at taong bayan na mag-resign ka na,
nandiyan ka pa rin. No, ginagamit mo yung kapal na mukha mo. Opo. Ay, naku, tuloy. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Wala silang wala silang pakialam dyan, Mr. President. No. Wala silang pakialam dyan. Ang mata nila nakatuon yan, no, sa kung magkano ang laman sa nasabing proyekto. Yan yun. Doon sila concerned, no, sa laman ng nasabing proyekto. Oh. Wala silang pakialam kung ano yung magiging epekto niyan, ano, sa mga lugar na kanilang kinurap ang budget. Wala sa kanila yan. Ang sa kanila lang, magkano ba yung laman ng project na yan? Oy, ganito ako nagsulong yan, no? Isa ako sa mga proponent yan, kaya 25% ko dyan, ha? Buenas, mga kapatid. Yan yun. Diyan sila nakafocus. Hindi doon, mga kababayan, ano, sa long-term effect, no? Doon sa mga proyekto na kinurap nila ang budget. Wala silang pakialam doon. Malunod man kayo dyan. O, kita nyo si Villanueva, mga kapatid. Habang nalulunod na sa baha yung kanyang mga kababayan, ayun, party. O, yung pala, mga kababayan, kaya malakas ang loob niyang magpabongga ng kanyang party, ng kanyang birthday party, mga kapatid, dyan sa may National Museum. Kasi pala, mga kababayan, yung kaibigan pala niya dyan sa Bulacan na district engineer ay bigatin pala kung mangurakot. Diba? Isang notorious na korap pala, mga kapatid. No wonder malakas ang loob ni Villanueva kasi malaki din talaga siguro yung kanyang kinikickback. Oh, wala silang pakialam diyan kung malunod na, no, maligo, lamunin na ng baha yung buong bahay ng kanilang mga kababayan diyan. Wala sila diyan. No, hindi yan ang tinitignan nila. Ang tinitignan nila lagi yung laman, no, na pondo sa mga budget ng gobyerno. Diyan sila nakatuon kasi gusto nila ng gusto nilang pumaldo eh. 'Di ba? Yun. At realidad 'yan, mga kapatid. Yan po talaga ang nangyayari ngayon dito sa loob ng ating bansa. Tuloy. Kaya't hindi natin dapat ipagwalang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat kung paulit-ulit ito'y pinapalampas natin, unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Hindi lang maliliit yan, Mr. President. Hindi lang maliitan yan. No? Ang corruption ngayon, hindi na bababa sa Hindi na po bababa, mga kapatid, sa 100 milyon. Hindi mo na masasabing maliitan pa yan. Oh, dati, no, malaki na yung makapag-corrupt ka ng 100 milyon. Ano? Talagang superstar ka na kapag nabalitaan na may 100 million kang nakurakot. Ngayon, mga kababayan, pag 100 million lang yung nakurap mo, small time ka lang. Kailangan bilyones, mga kapatid. Ganun na po ngayon, mga kababayan. No? Yung mga 100 million na yan, ako, pichi-pichi lang yan, mga kapatid. No? Yung pinagkaka-interesa ng mga lintik na mga politiko ngayon, yung nagmumulti-billion yung budget. O, tulad yan, sa pamilya ni Bongo, mga kapatid. Diba? Sa kanyang ama, 47 billion, mga kababayan. 47 billion, mga kapatid, yung nakuhan lang proyekto sa gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni Digong, mga kapatid. Pero yung proyekto, kamusta, mga kababayan? Nakatiwangwang, no, substandard at nakatiwangwang yung iba. Kaya si Bongo, grabe yung hugas kamay niya eh. Wala akong kinalaman dyan. Kasi may ebidensya na eh. No, talagang dawit siya dyan, mga kapatid, pagka nagkataon. No? Pero si Bongo ngayon, parang gusto nang ipagkanulo itong kanyang pamilya. Wag lang siyang madamay, mga kababayan. 'Di ba? Yan po yung nangyayari ngayon, mga kapatid. Nakakaawa, mga kababayan, ano, yung ating mga kababayan. Tuwing eleksyon, halos magpakamatay sila para dyan sa mga lintik ng mga politiko na yan.
Tapos mababalitaan natin mga kapatid, yung palang mga sinusuportahan nila mga politiko ngayon, grabe kung magnakaw sa kaban ng bayan. Diyos ko po. Ito, tuloy natin. Ayon sa Pangulo, hindi magiging madali ang laban na ito na panindigan ng tama. Bilang Talagang hindi magiging madali yan. Lalo na sa Senado. Nakaw. Halos kasangga lahat ng kalaban sa gobyerno yung mga nakaupo dyan. Oh, ilan lang ba yung mga sumusuporta dyan sa presidente sa Senado? Mabibilang mo lang mga kapatid sa 5 daliri mo. Oh, the rest mga kababayan, pabor na doon sa vice presidente natin na magnanakaw. Paano? Pare-parehas lang sila ng galawan eh. Oh. Kaya mahihirapan talaga ang presidente mga kapatid na sugpuin itong corruption sa ating bansa. Pero ganun pa man, okay na. Okay na rin yung maipakulong si President BBM bago siya bumaba sa kanyang pwesto bilang presidente. Tsaka advice ko lang sa presidente mga kapatid, dapat sikapin niya na maikahon niya itong mga lintik na mga politiko na ito na sinasabutahe itong kanyang administrasyon dahil dyan lang siya makakabawi at dyan lang yung pwede niyang gamitin mga kapatid. Pagka dumating ang araw na laitin itong kanyang administrasyon, at least meron siyang maipakita na naipakulong ko naman yung mga nangurakot sa ilalim ng aking pamumuno. Diba? Yun talaga ang dapat sikapin ni Presidente Marcos na mapakulong niya yung mga lintik na yan dahil pag wala siyang napakulong dyan, mga kababayan, lalabas talaga na kasali ang Pangulo sa korupsyon. Alam niyo naman ang mentalidad ng mga Pilipino, mga kapatid. Kahit hindi alam yung buong storya, basta tumatak na sa isip nila na maraming korupsyon sa ilalim ng administrasyon ni PBBM, i-address nila yan sa presidente. Isisisi nila yan agad sa presidente. Baliwala na sa kanila or wala silang pakialam, mga kababayan, kung ano nga ba ang katotohanan or kung sino nga ba yung totoong nangurakot sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Ang maaalala lang ng tao na sa administrasyon ni Marcos, talamak masyado yung corruption. Yun lang. Wala na silang pakels, mga kapatid, kung sino yung mga corrupt na mga politiko sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Tulad niya kay Sara, mga kababayan, kahit ilang milyon yung nakawin ni Sara dyan pagdating ng araw, ang sisisihin pa rin nila si President Marcos. Diba? Kahit si Sara Duterte ang nakinabang doon sa kanyang mga ninakaw, mga kapatid, ang sisisihin pa rin nila dyan si President BBM. Yan ang masaklap na katotohanan, mga kapatid, dito sa Pilipinas. Once na nangyari yan sa ilalim ng pamumuno mo, ikaw na agad, yung kanilang babatikusin dyan at hindi yung mga totoong nangurakot sa ilalim ng iyong administrasyon. Tuloy! Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panloloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Bayani, pinangunahan. Bilang bahagi ng paggunita sa Araw ng Mga Bayani, pinangunahan ni PBBM ang pagtataas ng watawat at ang pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Binigyang pugay din niya ang anyay hindi na isulat ang pangalan sa mga pahina ng kasaysayan. Kinilala rin ng Pangulo ang mga Pilipinong tapat na naglilingkod at nagmamalasakit at nagmamahal sa bansa. Makikitaan niya ang kabayanihan na ito sa mga magsasaka, mangingisda, mga guro, healthcare worker at iba pang mga manggagawa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandig. So ito, mga kapatid, dito naman tayo ngayon sa isang balita na kung saan, mga kababayan, meron ngang isang tawag nito, meron ngang isang kupal na engineer dyan sa DPWH ng Cordillera, mga kapatid, ang pinuna ang presidente. Matapos mabuking ng presidente yung kanilang corruption na ginawa, mga kababayan, sabi nitong engineer na mali daw yung mga pinagsasabi ni President Marcos. Diyos ko po. Di ko talaga maisip, mga kapatid, kung saan kinuha ni engineer itong kanyang kapal ng muka. Huli na nga, mga kababayan, binabaliktad pa yung katotohanan. Eto, panoorin natin.
At hindi raw totoo ang Huwag niyong kalimutan mga kapatid na i-like yung ating video ngayon para i-share pa po ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. obserbasyon ng Pangulo. Ano? Tingnan nga natin. Ano bang sinabi? RH41, Romy Gonzalez. Come in, Romy! Pinapulaanan ni Engineer Arnold Daquag, Chief Planning and Design Division ng DPWS Cordillera, ang mga negatibong obserbasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa mga proyekto sa Cannon Road kahapon. Pinuna kasi ng presidente mga kapatid, itong mga palpak na gawa nila no, dyan sa may Cannon Road. Oh, tulad nito mga kababayan, ano? Ito nakikita nyo ngayon sa video mga kapatid. Ito yung example doon. No, palpak mga kapatid na gawa po ng DPWH Cordillera. At sabi ng presidente mga kapatid, halatang substandard daw ano, yung kanilang mga gawa diyan sa may Cannon Road. At halatang kinurakot daw mga kababayan yung budget. Pero si engineer mga kapatid, kinontra ang presidente. Ang lakas ng loob mga kababayan, ito. Kabila sa binanggit ng Pangulo na walang silbi ang rock shed sa Cam 6 Cannon Road 2 Babenguet. Ayon kay Engineer Daquag, may silbi ang rock shed dahil napoprotekta nito ang mga motorista sa mga nahuhulog na bato na nalalaglag sa gilid ng bundok. Totoo naman. No? Ang sabi kasi ni President BBM kahapon mga kababayan no, sa kanyang pagbisita dyan, hindi na angkop dito yung mga rock shed na yan. Kasi nga mga kapatid, tipak-tipak na po ng malalaking bato at lupa mga kababayan yung nalalaglag mga kapatid galing dyan sa taas. Ang gustong mangyari ng presidente, konkretong solusyon mga kababayan na kung saan kayang proteksyonan no, itong mga commuters na dumadaan dyan mga kapatid sa Cannon Road. Kaya sabi ni President BBM, outdated na yung rock shed na yan dahil pag mga malalaking mga bato na yung babagsak, hindi na kayang proteksyonan yan yung mga dumadaan dyan sa may Cannon Road. Itong si engineer, no, kinontra niya ang sinasabi ni President BBM. Hindi daw totoo mga kababayan na hindi nakakatulong itong rock shed. Ito, pakinggan nyo. Mga motorista sa mga nahuhulog na bato na nalalaglag sa gilid ng bundok. Binatikos din ng Pangulo ang substandard o manong protection ng kalsada at sa ilalim ng rock shed. Subalit ayon kay Daquag, hindi ito kasama sa 264 million rock shed project. Diyos ko po. Nakita na ng presidente na substandard. Ngayon, ang palusot nila mga kababayan, na ito daw mga pinupuna ng presidente, hindi daw kasali doon sa nasabing budget. Ang tanong, sino ang mali no, sa inyong dalawa ng presidente? Kasi may costing yan eh. No? Kino-costing yan mga kapatid kung magkano ang aabutin sa nasabing proyekto. Tapos, merong plano yan. Engineer, sino ba ang gumawa ng plano na yan? Di ba? Sino ang gumawa ng plano dyan sa nasabing proyekto na yan? Kaya nga pinunat ni Presidente Marcos yan dahil yung proyekto nyo ay wither lang. Ano ba term nun? Yung bang, kung sa Bisaya pa mga kapatid, palagpat ba? Alam mo yun, yung walang strike anywhere kumbaga mga kababayan. Yung proyekto nila strike anywhere, no? Walang konkretong plano. Hindi nabibigyang solusyon, no? Yung mga mga insidente na nangyayari diyan mga kapatid. Ang hinahanap ng Pangulo is yung long-term solution na kung saan magiging convenient yung mga dumadaan diyan na mga motorista. 'Di ba? Hindi yung ganyan na gumawa kayo ng ito kasi mga kababayan, wala to, no? Itong parang tunnel na wala talaga yan dati mga kapatid. Hindi po ganyan yan. No? So ngayon ginawa nila ng ganyan tunnel. Ang problema mga kababayan, yung gilid niyan, no? Unti-unti na pong bumabagsak mga kapatid. Plinano nilang gawin yung ganito mga kababayan, pero hindi nila sinigurado na yung gilid dito mga kababayan
maproteksyonan din at hindi unti-unting tawag ito kasi parang nagla-landslide na yung gilid yan mga kapatid eh. Nakita ko yan kahapon doon sa tawag dito doon sa video ng channel ng Malacanang. Nakita ko yan, no? Kasi pinaliparan ng drone yan. Bumabagsak na yung gilid yan mga kababayan. Oh. Ngayon, ang sabi ni Kuan, mga kapatid, na yung mga parte na yan, including dito sa may nilagyan ng rock shed, hindi daw yan kasali doon sa budget. Ang tanong dyan, sino ang nagplano niyan, engineer? No? Hindi ba dapat, bago kayo manghingi ng pondo, dapat konkreto yung plano? O kung hindi pala kasali sa plano yan, bakit hindi nyo kinumpleto yung mga yung mga kakailanganin dyan sa nasabing proyekto na yan para mabigyan kayo ng maayos na pondo? Oh. Hindi pang long-term solution yan yung ginawa nyo. Kasi mismo yung gawa nyo yan, no, unti-unti na rin bumabagsak. Tapos ang palusot mo lang ngayon, hindi yan kasali sa nabudgetan yung mga gilid niyan. Dapat in-anticipate nyo na. No, pag gumawa kayo ng plano, dapat konkreto 'yan, no, na walang magiging side effect kumbaga mga kapatid, kapag ginawa niyo tong ganito tulad nito, no, pag ginawa niyo 'yan, dapat sinigurado niyo na yung sa ilalim niyan, sa gilid niyan hindi babagsak. 'Di ba? Dapat ganon ang paggawa ng plano. Ang problema, literal mga kapatid, na nagtayo lang sila ng ganito. Tapos wala nang preparation, no, sa mga posibleng mangyari dito sa gilid ng nasabing building na ito. O kaya nakita ng presidente mga kababayan na palpak yung gawa nyo. Palpak, hindi maganda. No, pinuna ni President BBM talaga kahapon yan mga kapatid. At sinabi ng presidente, substandard pa. Ito namang bugok na engineer na to, kinontra niya. At ini-insist niya na tama, no, yung gawa nila mga kapatid. At yun na nga, ang palusot niya, hindi daw kasali yan sa mga nabudgetan. Hihingi ng budget, hindi pala para sa konkretong proyekto nyo. 'Di ba? Dapat bago nyo hingiin yung budget, dapat sinigurado nyo na lahat ng mga posibleng na posibleng mangyari diyan sa is cover na ng nasabing proyekto ninyo. Kumbaga mga kapatid, may reservation na sa mga posibleng sakuna. 'Di ba? Dapat ganun. Ang problema kasi mga kababayan, ewan ko. Nagtayo sila ng ganitong tunnel mga kapatid, yung gilid naman bumabagsak na ng paunti-unti. Nabibitak na, no, yung mga lupa. Tapos ang rason lang nila, no, hindi naman kasali yan sa binadgetan. O bakit hindi nyo sinali? Ibig sabihin, palpak talaga yung plano nyo. No? Palpak talaga yung gawa nyo. Yun po yun, engineer. Hindi yung sasabihin mo na mali ang presidente. Diba? Eto, pakinggan nyo. Hindi ito kasama sa 264 million rockset project at ang naturang slope protection ay nagawa pa noong 2000. Samantalang ang rockset ay ginawa noong 2023. Anya, ang slope protection ay nasira hindi dahil sa substandard, kundi dahil sa landslide at mga bato na tumabon dito mula sa mga gumugilid ng bundok dulot ng sunod-sunod na pagbuhos ng ulan na dala ng magkakasunod na bagyo. Kasi nga, palpak na yung plano nyo. Ang point kasi ni President BBM, bakit ganito yung gawa ninyo? Nag-request kayo ng budget, no? Tapos hindi naman maganda yung ginawa nyong project dito sa may Cannon Road. Kumbaga mga kapatid, kulang sa tibay yung gawa nila. Wala namang problema doon sa mga budget na hiningi nila eh. Basta makover lang yung concern, no, nitong mga mamamayan na kung saan nga delikado nga ito mga babayan. Dapat ang hinahanap ng presidente doon is dapat masolusyonan nyo yan, no, na kung saan magiging komportable na lahat ng dadaan diyan, hindi yung pagdadaan ka diyan para bang nasa kalahati ng yung kalahati ng katawan mo nasa hukay na yung kalahati.
nakasakay dyan sa sasakyan kung anong sasakyan sinasakyan mo. Oh, gano'n kasi yun mga kababayan. Yun talaga ang naging problema dyan mga kapatid sa Cannon Road na yan. Dahil ang dami ng ginawang repair mga kababayan, pero yung mga ginagawa nilang repair dyan, hindi po nagbibigay ng long-term solution sa mga sakuna na nangyayari dyan mga kapatid sa Cannon Road. Diba? Tapos ngayon, sasabihin mo, mali yung pinunat ng presidente dahil ganito, ganyan. Oh. Long-term solution ang hinahanap ni President BBM. Hindi yung kung ano-ano lang diyang mga ikakabit nyo dyan para, di ba? Tama yung sinabi ng presidente, palpak talaga yung plano nyo, engineer. Oh. Mali talaga yung plano nyo, engineer. No? Wala talagang kwenta yung ginawa nyong yan. Oh, real talk lang. Kasi nga, gumagastos lang ang gobyerno, no, ng daan-daang milyon dyan, pagkatapos, yan, gumuho na naman. Oh. Bale, wala yung itinayo yung parang tunnel na yan. Yun ang concern ni Presidente Marcos. Oh. Kaya pinuna ni President BBM, ito, tulad itong mga rock shed, hindi na dapat ito. Dahil yung rock shed na yan, pagka malaki yung mga bato na bumabagsak, no, galing sa taas, nabubutas din yan at hindi niyan kayang pigilan yung mga naglalaki ang mga sabi ni engineer, yung budget hindi na daw kasali sa budget yung mga sinasabi ni PBBM dahil lang yung budget daw para lang daw diyan sa kwan. Nanghingi kayo ng budget sa maling disenyo, sa maling sa maling proyekto, ganun lang yun. Yun ang ibig sabihin nun, palpak, no? Ang gusto lang naman sana ni President BBM na matigil na yung mga nangyayaring mga landslide dyan. Kaya ang gusto ni Presidente Marcos, hanapan nyo ng solusyon yan. No? Kung paano yung masolusyonan na kung saan maiwasan na natin yung mga pagguho, pagbagsak ng mga bato, no? Pagbaba ng lupa. Diba? Yun ang hinahanap ni Presidente BBM. Walang problema sana sa budget mga kapatid. Kanya nga lang, nung puntahan po ng Pangulo yung kahapon, nakita po ng presidente mga kababayan na palpak yung gawa nila at hindi nasusolusyonan yung problema dyan mga kapatid sa may Camp 6 Cannon Road. Diba? Kaya pinuna ng presidente yan. Ngayon, si engineer pumalag. Na para bang mas marunong pa siya. Sa madaling sabi mga kapatid, hindi niya naintindihan yung concern ng presidente. Hindi mo naintindihan yung concern ng presidente. Long-term solution ang gusto ng presidente. Di baling gumastos ang gobyerno dyan. Basta wag nyo lang i-corrupt yung budget. Tapos siguraduhin nyo na konkreto, no, yung itatayo nyong tawag nito mga structure dyan. Kung saan maiiwasan na yung mga pagguho-guho na yan. Hindi yung lalagyan-lagyan nyo lang ng screen sa gilid. Diyos ko po. Tuloy. Na tumama sa lalabigan ng Benguet. Ipinaliwanag ni Engineer Dacuag na ang orihinal na haba ng naturang rock shed batay sa rekomendasyon ng Bureau of Design and ng Central Office ng DPWH. Hindi talaga naiintindihan ni engineer. Ang sabi ng Pangulo kahapon, hindi na nga daw angkop yung rock shed dyan. Pero pinapaliwanag yung mga kapatid, rock shed pa rin. Hindi ko mag-gets yung point mo, engineer. Sabi ni, siguro dapat panoorin, hindi yata nanood to mga kapatid ng balita kahapon no? Kasi ang pinagpipilitan niya mga kababayan is yung disenyo pa rin ng rock shed. Ang sabi nga ng Pangulo kahapon, hindi na nga dapat rock shed ang ginagamit dito. Ang hindi niya naintindihan mga kapatid na ang hinahanap ng Pangulo dapat pang long-term solution sa problema dyan sa may Camp 6. Siya mga kababayan, doon pa rin siya sa rock shed. Bakit ka mo doon siya sa rock shed mga kapatid? Nakakapag-overprice kasi sila doon. Kung lalagyan kasi ng long-term solution yan mga kapatid, no, wala na silang trabaho dyan. No, ayaw nilang gumawa ng matibay na tawag dito, konkretong kumbaga yung pangmatagalang tawag dito, solution dyan mga kapatid. Dahil pagka ginawa nila yun mga kababayan, baka maubusan sila ng mga budget. Wala nang pupunduhan dahil maayos na yung gawa
Kaya ang ginagawa nila mga kapatid, no, kung ano-ano yung mga ginagawa nilang kinakabit nilang mga kabulastugan diyan. Nang sa ganon, tulad niyan pagka nasira hihingi agad sila uli ng pondo. Tapos pag nakahingi sila ng pondo, syempre may costing 'yan, no? Yung isasabit nilang request na pondo doon, overpriced. Oh. 'Di ba? Yun yung kuha nila eh. Yun yung diskarte nila mga kapatid eh. Ayaw nilang, alam kong naiintindihan nitong engineer na ito yung ibig sabihin ng Pangulo. Kanya nga lang, ayaw niyang ayaw niya doon sa point ng Pangulo dahil magugutom yung bulsa nila. Diyos ko po. race ay 248 meters, subalit ang inilaan na pondo ay sapat lamang para sa 151 meters na rockshed. Sinubukan ng DPWH car na kumpletuhin sana ang 248 meters na, sa pamagitan ng paghiling nila ng pondo noong 2023, subalit walang ibinigay. Sinubukan muli nila noong 2024, ngunit 100 million lamang ang ipinalabas mula sa 240 million na hiniling nila na budget. Diba? 100 million na, kulang pa. Inay ko po. Unang-una, mali na yung ginagawa nyo dyan eh. Mali yung ginagawa yung solusyon dyan eh. Tapos, agrabyado pa kayo dahil 100 million lang ang inilabas ng pondo para dyan. 240 million yung request nila, 100 million lang daw yung inilabas mga kapatid. Diyos ko. Kaya nga sabi ni PBBM kapon, kinurap mga kapatid. No, kinurakot talaga yung pondo sa nasabing project na yan. Substandard dahil hindi angkop, no. Yung solusyon na ginawa nila diyan hindi angkop doon sa dapat na solusyon talaga ng area na yan, no, para maiwasan yung mga pagguho. Yun talaga sa naiintindihan ko, yun ang hinahanap ng presidente eh. Kumbaga, para sinasabi ni Presidente Marcos, gawan nyo ng solusyon yan na kung saan maiiwasan na yung pagbagsak ng mga kwan, no? Maiiwasan na yung pagguho ng mga lupa, no? Para naman convenient yung mga motorista na dadaan dito. 'Di ba? 'Yun ang gusto ni Presidente BBM, no? Kanya nga lang mga kababayan, yung ginawa nila ay hindi po yung sinasabi ng presidente. Oh. Kumbaga mga kapatid, itong mga ginawa nilang mga rockshade dyan, eh, pantapal-tapal lang. No? At hindi yan ang pinaka-solution talaga sa nasabing problema, no, dyan sa lugar na yan. Pero si engineer, ganun pa rin. Pinagpipilitan pa rin niya yung kanilang naratibo. Diyos ko po. Anyway guys, no, masyadong mahaba tong video na to. Alanganin pagka itutuloy natin. Tatapusin natin to. Panoorin nyo na lang ito mga kapatid sa channel ng DZRH. Kung nagustuhan nyo po yung ating content ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube mga kababayan sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-iwan na rin kayo dyan ng inyong mga sariling opinion mga kapatid sa ating comment section. Hanggang dito na lang. Adios.